Ay, yung iba, tinatanong naman nila, sabi nila, may pag-asa pa ba kaya ako? Kasi meron mga tao nawawalan na ng pag-asa. Minsan yung gusto nila magbago, baka ang iniisip nila, hindi, mag-ano na lang ako, tutuloy-tuloy ko na lang ginagawa akong kalokohan. Kasi, wala na rin lang akong pag-asa. Depression. Oo, di ba yung mga taong nawawalan kasi ng pag-asa, it's either nagpapakamatay, o kaya tinutuloy-tuloy na lang nilang gumawa ng masama. Parang ayaw na nila, parang they're like thinking na, wag na, wala na, hindi na, ako'y ano na ako ng Diyos, Give up na parang, ako. parang Iniwan budget na na ako. ako, ano na ako, condemned na ako, or what. Pero siguro we need to get some wisdom with regards sa mga, para yung mga taong nawawalan ng pag-asa, o kaya yung ang iniisip nila, magpakatuloy-tuloy na lang ng pagpapakasama, at least magkaroon ng idea, no? Let's hear it from Brother Eli Soriano, ang ating biblically speaking. Hanggang hindi mo nasusumpungan yung katotohanan, may pag-asa ka eh. Hanggang hindi mo nakikita yung buong katotohanan, may pag-asa ka po sa kaligtasan. Dahil ang Diyos naman hindi nagtatakwil basta ng tao eh. Kaya lang siya magtatakwil kung nakilala mo na yung katotohanan, tapos nilabag mo, sinadya mo, tatakwil ka. Pero kung hindi maliwanag sa'yo, may pag-asa po yun. May pag-asa yun. Basahin natin ang 10:26 ng Ebreo. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala ng haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan. Kailan po wala ng pag-asa? Pagka natanggap mo na yung pagkakilala sa katotohanan, tapos sinasadya mo pa yung pagkakasala, yun ang walang pag-asa. Pero hanggang hindi mo natatanggap yung totoo, hindi mo alam talaga yung totoo, hindi naman itinuro sa'yo sa relihiyon mo yung buo, may pag-asa ka po ron, kapatid.